daw biyahe na yon, papuntang Pilipinas, papuntang JFK at pabalik, ay 31 million pesos Wow. ang gastos. Kung 31 million pesos, edi 62 million pesos kung dalawang eroplano. Di ba ang dami nang pupuna, bakit daw sa gitna ng krisis nakuha pang bumiyahe? Hindi naman official trip yun. Naglalabi lang sa UN na masama tayo sa Security Council na wala namang saysay dahil wala namang veto power yung ibang miyembro ng Security Council, yung permanent members lang ng US, China, England yata, Russia, 5 yun Opo. ewan ko kung kasamang India o whatever, I don't know. France yata, tingnan natin hindi naman ako nagmamarunungan katulad ng iba, naisip ko lang to. Wala namang saysa yun. Anyway, mga magulang at mga kapatid, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show, Topasyo. At sa gitna ng mga umatikabong pagtaas ng presyo, pag-imbestiga sa anomalya, etong Gabriela, kung ano-anong inaatupag, lumiham pala si Cha Castaños, PR daw ng Gabriela, nananakot. Gusto ba namang magpaliwanag ang Aliw Broadcasting at ang DWIZ kung bakit nagkokomento tayo laban sa kanila? Ano ba naman yan? Ma'am, basa-basa po ng konstitusyon. Di ba ang Gabriela ay miyembro ng House of Representatives at yung inyong kinatawan, si Sara Ilago, ay sumumpa na to defend and uphold the Constitution and all the laws. At meron po tayong batas, Bill of Rights, Freedom of Expression. Meron din po tayong jurisprudence na nagsasabing ang mga nasa gobyerno ay dapat hindi balat sibuyas. Meron din tayo pong prinsipyo na dinesisyonan ng Korte Suprema na bawal po ang prior restraint sa media as well as subsequent punishment. Bawal pong tinatakot ang media. Kayo, pag kayo ang bumabatikos sa mga kalaban nyo, kung ano-anong sinasabi nyo, wala namang kumikibo kasi that is part of freedom of expression. Ngunit, Ms. Cha Castaños, napakasamang reflection sa Gabriela Party List na pinatatahimik niyo ang media. Bakit kailangan magpaliwanag sa inyo ang media? Kung gusto nyo, ma'am, magdemanda kayo. Yun ang proper way. Kung tingin nyo ay ang libel laws, criminal libel laws, ay hindi unconstitutional. Ako po, tingin ko, unconstitutional yan. Dapat yan, tinatanggal na. Pero kung maligaya kayo dyan na tingin nyo, ayan ay hindi pagsikil sa freedom of expression, you are welcome. Pero huwag nyo naman pong tatakutin ng media sapagkat ang Aliw Broadcasting po, hindi natatakot. Dito po sa estasyon na to, lahat po ng klaseng punto de vista meron. Meron ditong anti-Marcos, may anti-Duterte, di ba? Nandito lahat. Nandito, may anti-Sara, may anti-Soto, may anti-Lacson. Hindi nag-aaway sa loob. Oo, hindi nag-aaway. At ginagalang po namin because that is freedom of expression. Napakasagwa naman po na mapipikong kayo. May kasabihan if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Di ba? Ganun lang po yun. Pambihira naman kayo. Nakakatawa po kayo. Gamit kayo ng media, binabatikos nyo kung sino-sino, sasabihin nyo ganito, ganon, ganyan. Pero, kapag kayo ang binabatikos, hindi ko naman kayo. Wag pong ganyan. Hindi po maganda yan. At dapat malaman ng taong bayan yan. Meron pa nga rito, anti-tetanus di ba? Wala naman. Meron dito, antay ng antay. Antay ng antay. Oo, antay ng antay. Lalo na pag nalilate yung guest. Di ba? Pero nag-aantay. Meron dito, antivirus. Di ba naman, iba naman yun. Antivirus naman yun. Antivirus dati, may antivirus pa rito. Noong siya pa ay kasama sa PhilHealth, di ba? Attorney, para malaman ni Ma'am Cha, yung mga pinagsasabi niya. Actually, dati akong sumusuporta sa Gabriela Women's Party List. Si Representative Sara Ilago po ay isa sa mga gusto kong guest ng Tapatan sa Aristocrat. And that time,
libre po nila akong tinatawag anytime na they want dahil may press con daw sila. So, they keep on inviting me. Hindi, kaya nga, ang Basta problema nagulat sa ako, kanila, this time, parang iba na kayo. kaya nga, hindi, ang problema sa kanila, pag hindi nag-agree sa kanila, Oo. dapat nang wag magsalita. Hindi po ganun ang demokrasya, mga kasama. Anyway, iwanan na natin yan at natatawa lang tayo rin sa mga taong ito. Mas okay. may mga, Sorry, may mga mas importante pang dapat talakayin na kapaki-pakinabang yang sinasabi nyo kay ganito, kay ganon, yan ha. Jasmine, Ann Curtis, Jasmine Curtis, hindi po magpapababa ng presyo yan sa ating presyo ng petrolyo, hindi magkakaroon ng kapurusahan yung mga nagnakaw sa gobyerno. Ngayon, kung gusto nyo ituloy ng ituloy, wala namang problema. Andito naman ako, si Boy Dugyot, si Boy Manyak. Panat lang po, hanggang mapagod kayo. Kung kaligayahan nyo yan, wala kayong buhay kundi yan, di banatan nyo. Sige. Anyway, eto pa, eto nakakatawa. Eto, isa. Iwanan na muna natin yung Gabriela. Sige po. At yung issue na yan. Pero konektado rito, ito ha, ito matatawa ka. Merong isang grupo na kung saan, saan saan na naman kinreate, itong mga ulalo, para lang mukhang legitimate yung kanilang ginagawa na wala namang kakwenta-kwenta. Biglang gagawa ng organisasyon, biglang mga putok sa buho. Ito naman, meron naman. May 100 miyembro daw ng tinatawag na World March of Women Pilipinas. Ano yun? Oo. Bago. Hudat. Cynthia at Simeon. Alam mo yun, di ba? Opo. Sa showbiz, Cynthia at Simeon. Sino siya? At saka, sino yun? Eto, at halatang halata na kengkoy itong grupong to. Bakit? Nagmarcha sila, unang-una nagmarcha sila sa ombudsman. Opo. Wala nang naniniwala sa ombudsman. Oh. Anyway, iwanan na natin yung kengkoy din yung ombudsman at halatang halata naman natin ang agenda ng ombudsman. Huwag na tayo maglokohan, di ba? At sila ay naghain ng complaint for violation of RA 11313, Safe Spaces Act, 6113, Code of Conduct, chu-chu-chu-chu. Okay, di ba? Okay. Asa bakit sila doon naghain ng Code of Ethics for Lawyers? Hindi ba dapat sa IBP yun? Hindi na alam. Yan, okay. Mga ma'am, sino bang abogado nyo? Ba't nga ganun? Baka si Larry Gadon. Kasi, nakalagay po very clear sa konstitusyon, yung mga sinabi ni Congressman Suntay, kung offensive man yon sa tingin nyo, kung mali man yon, ay hindi nyo siya pwedeng idemanda in any other place than the House of Representatives. Ethics Committee po yon. Ganyan-ganyan yung nangyari sa akin kay Dan Fernandez. Di ba kung ano nang sinabi laban sa akin ni Dan Fernandez? Hindi ko siya pwedeng idemanda ng damages, civil. Hindi ko siya pwedeng idemanda ng libel or cyber libel sapagkat yung mga sinabi po niya ay ginawa niya during the course of parliamentary proceedings, congressional proceedings. Opo. Dahil meron pong independence ang ating legislature at kailangan po ng bigyan ng privilege ang mga kongresista upang sila ay magkaroon ng lakas ng loob na maghayag ng malaya in connection with the discharge of their duties as lawmakers. Sinasabi po ng ating konstitusyon sa Section 11, Article 6, na kahit anong sabihin ng isang miyembro ng Congress, by Congress I mean the Senate and the House of Representatives. Kasi Congress po yan, isang body composed of two chambers, the upper chamber or the chamber of the Senate and the House of Representatives. So, pareho po yan, miyembro ng Kongreso kay Senado kay Congressman. Hindi pag sinabing member of Congress, Congressman lang. Oo, senador din. Kahit ano pong sabihin yan, ay hindi nyo pwedeng idemanda yan kahit saan except sa Ethics Committee. Kahit murahin kayo niyan. Di ba si Jinggoy, minsan napapamura pag naiinis siya sa mga sinasabi. Pero expression lang. Hindi. Ang pwede roon, may isang miyembro na mag-move, may I move that the word so and so, PI,
o kung ano man, Not be to be- expunged from the records for being unparliamentary. Nakakalimot itong mga to eh. There is such a language as unparliamentary. Kasi, di ba, ang one of the labels given sa Senate sa House, Opo. August Chamber. This August Chamber, anong ibig sabihin ng August? Hindi naman yung buwan ng August. And, kaya August Chamber, dignified. May dignidad, decent. O yan. Kung may unparliamentary, hindi lang yung kay Congressman Suntay, yung ginagawa, kita mo ha, ang kaipokrituhan ng mga membro ng ating House. Noong puro pagmumura, pag-aalipusta, ginagawa doon sa Quadcom, was there any one of them who said, may I move that be expunged from the records for being unparliamentary? Wala! Si Congressman Suntay lang. You know why? Because it's not really about Congressman Suntay o yung sinabi niya. Hindi po yun. Kaya nagkakagulo ito mga to dahil si Congressman Suntay ay kinampian si Vice President Sara Duterte. Wag na tayo magkunwari. Bakit ko sinabi yan? Ito mo ha. Ito, obvious na obvious mga kasama. Ayan o. Alala. Pagsabay ng kanilang pagmarcha sa Ombudsman, na nagdemanda sila kay Bong Suntay, Congressman Bong Suntay. Yes. Eto mga miyembro ng World March Chuchu-Chuchu, kasi hindi maintindihan kung saan ang galing itong mga to eh. World March Chuchu-Chuchu. Kaya yun ay nagpakyut pa na sila daw ay gumawa ng cleansing ritual kung saan binatikos nila ang corruption at violence. Sinong inakusahan nila ng corruption? Sino? Si dating presidenteng Rodrigo Duterte. Si Vice President Sara Duterte. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Yun lang! Anong nangyari sa insertion ni Speaker? Hindi nila nabasa yon. Anong nangyari doon sa pag-deliver sa maleta? Hindi nyo alam yon. Anong nangyari sa ibang mga kongresista? Wala. Na sinabi noon ng Marines na tumanggap ng maleta? Wala. Bakit si Bong Suntay lang? Ayun. Kung tingin nyo may kasalanan yung tao, mag-ethics committee complaint kayo. Meron na nga di ba? Di ba? Pero, bakit halata naman kayo? Hindi nyo naman lang siningitan ng iba. Pambihira naman kayo. Sino bang scriptwriter nyo? Napakasama ng script. Yun lang. Hindi mananalo ng best screenplay yan eh. Hindi katulad ng mga Masapano. Si Eric Ramos. Ang sama nung gumawa ng script nyo. Puro Duterte binanatan nyo. Hindi kaya halata kayo mga ateng. Ito pa sabi nitong si National Coordinator Jean Enriquez. Tignan daw yung kay Suntay pa, paano ang titingnan ng ombudsman? Hindi nga pwede. Ayun. At it was made during the course of a parliamentary debate. Privilege nga po yun pambihira naman pambihira. Meron pa ito, sabi pa obvious, hindi kayo obvious sa kasi daw, si Suntay ay ginagaya ang kabastusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte na naman! Nakakulong na yung tao sa Hague. Siya pa rin may kasalanan. Pambihira naman kayo. Ano man naman kapitan yan? Ay nako. Hindi politics yun, ha? Ay nako. Eto naman, bumanat naman si Jervil Luistro. Parang hindi niya pinagtago yung asawa niya nung naakusahan ng rape. Opo. Acting all high and mighty. 50-50 daw yung apology ni Suntay. Teka muna, bakit ba nagsasalita ka agad? Hindi pa nga naghihearing yung ethics committee, hindi ba pre-judgment yan? Kasi yung ethics committee, pagkatapos mag-hearing noon, kung anong desisyon noon, ibabato sa plenary. Nagdesisyon ka na agad. Pambihira Baka naman. yun ang Abogado ka usapan naman. dun, sir. Hindi kaya? Naku naman. Usapan nila yun. Kayo naman, bumanat na naman kayo. Hayaan nyo muna yung ethics Yan. committee nyo. Nakikiride on kayo for Women's Month Bakit Ang walang bihira investigasyon? Hindi, meron na ngang complaint. Sila? Ba't ayaw hintayin? Okay. Bakit banat ng banat? Alam mo,
nakikita mo na yung trend niyan, yung ginawa ni Cha Castaños dito sa stasyon na sinasabi parusahan daw tayo for exercising our constitutional right. Katulad Hindi. nito. Ito yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan at sumusunod sa batas. Pinatatahimik lahat ng nagsalita laban sa kanila. Ito naman, dinimanda naman si Attorney Baligo at yung 18 Marines. Wow. Di ba? Ano yan? For perjury. Ganyan ang style nyo eh. Pag ayaw nyo nang naririnig nyo, demanda kayo, demanda ako. Diba, dinidemanda kami. Yan. Wala kayong ginawa kundi magdemanda. Ano ba naman yan? Alam kong may batas talaga. Kaya nga talaga yung libel ako noon pa, yan ang aking stand. Expertise. That libel should be decriminalized. Kaya nga natuwa ako kay Riza noong nag-file siya ng 2022 ng ganyang panukala sa Senado. Opo. However, just to show you how hypocritical these yellows, these pinks, yung mga woke tards, mga liberals. When I say liberal, hindi yung partido, yung liberal na philosophy. Okay. Ay pag sila ay naaapektuhan, wala nang prinsipyo sa kanila, upakan ka. Can you imagine the mental dishonesty of a person na magpa-file ka ng batas para hindi maging criminal ang libel pero magdedemanda ka under the same law that you are seeking to decriminalize? Anong kasing hypocrisy yun? Si Anne, sabi niya, all women deserve respect. Di ba? Eto. May narinig ba tayo? Ikaw ang tatanungin ko. Ako, hinanap ko rin. Baka nagkakamali ako. Sapagkat ako'y nagkakamali, ay ako'y hindi tama. In the same way na ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Opo. Kahit ano mangyari, nakikita niyo naman mga kasama, malakas ang aking tama. Ay, nako, Attorney, Sige, etong si Shane. Tinali. Tinali parang aso, ginahasa ng mga commander ng NPA. Nabuntis. Ola. Men, narinig ba kayo dito sa mga ito na nagbibida na sila daw ay women's rights advocate? Laila, Gabriela, may narinig kami sa inyo? Wala. Yan, Kami, kinundi na namin ito. May nagreklamo. Yung nagsabi, talamak ang rape at sexual harassment sa mga babaeng miyembro ng NPA. May narinig kami sa inyo? Wala! Kami, kinundi na namin. Etong si Alia Saysay, ginawang sex slave ng mga commander. Sabi niya, I was raped and threatened that he will kill my husband if I will inform the committee. I wanted to kill him for repeatedly abusing me sexually. He should be executed. May narinig ba tayo sa mga ito? Wala! National Women's, Women's Month ngayon. Sige. Ano nangyari dito? Etong si Lady Desiree Miranda, dating chairperson ng Anak Bayan, Central Luzon. I was 19 years old, sabi niya, when I was first sexually abused by our commanding officer. I was raped again when I was 20 years old. I fell into depression after I was raped for the third time. May narinig tayo sa Gabriela? Wala! Sa Akbayan? Wala! Kabataan? Wala! Ann Curtis? Wala! Justin Smith? Wala! Siyempre, pag sila, doon lamang. Pero, Tony, bakit... Galing nyo, no? Ako, kagaya ko, hindi ako nagko-comment sa sinasabi ni Attorney kasi issue niya yun di ba? Bakit kayo nagagalit, Ma'am Cha? Ano bang dahilan? Hayaan mo siyang magalit. Pakialam natin sa galit niya. Gusto mo ako magsalita, gusto mo magalit kay Attorney? Why? Programa niya to. Yes, show. Topasyo. Hindi po akin to. Huwag ka daw sumang-ayon kahit tama. Gusto nila, sa kanila ka lang sumang-ayon. Ay, ganun? Yun ang mabigat. Siguro invited po namin kayo. Punta kayo dito at i-justify ninyo yung gusto nyong mangyari sa amin. Hindi nila ma-justify, pero pumunta pa rin please, kayo. do Eto so. Eto ang atupagin nyo. Kesa kung ano-anong inaatupag nyo, mga kababayan. Anong ginawa, anong nangyayari? Ano nangyayari? Diba? Sa gitna ng krisis, naggegera sa Middle East. Hinarang yung Strait of Hormuz. Yung bang Strait of Hormuz, di ba doon dumadaan? Yes. Kung may Strait of Hormuz, meron bang Gay of Hormuz? Wala, no? Baka may magalit na naman dyan, Ayun na naman, Wala kayong sense of humor. It's the humor pala. Wag kayo!
Attorney, mention Alin? ng subject. Bakit? Hindi, Strait Bawal of eh. Hormuz. Hindi bawal, freedom of speech. Oh, sila sabi nila bawal. Eh, na bawal yun, sa kanila. Ibang mindset nila eh, ha? O, Okay. bago, tayo pa daw ang diktador, tayo pa daw ang pasista. Hello! Anyway, mabalik tayo Why? rito. Sa gitna ng krisis na ngayon, ano mo, for the first time since the 1970s, kagabi ako nakakita ng pila sa gasolinahan. Noon, 73 ba yun? O yung nagkaroon ng oil crisis? Hindi pa kaya yata buhay noon eh. Grabe. Wala pang buhay dito sa newsroom. Ang babata pa nitong mga ito eh. Oh. Hindi pa kami nagpapagas. Noon, Oh. yung OPEC yung OPEC, kinat down ng production. Nagka-gas crisis sa buong mundo. Pila sa gasolinahan. Ngayon lang ulit ako nakakita ng pila kagabi. Naulit-ulit. Hindi, kasi naman, hinahabol naman nila yung price increase kasi Yung napakalaki. pagtaas. Oo, ng pagtaas. Ako na lang yata hindi tumataas eh. Buti pa yung presyo ng gasolina. Ako inggit na inggit sa gasolina. Pero eh. Pero ang tawag sa akin gasolito, pero hindi naman ako tumataas. Bakit ganun? Pero sir, di ba, nakikiusap nga tayo kay Calando Marquez eh. Baka sakaling Oo, tatawagan mo ba? Gusto ko paliwanag kasing siya. makuha yung punto de Na vista ano ng na? mga... Anyway, mamaya na sa ikalawang mamaya. yugto, okay lang. Okay. Kasi kaunti na lang ang oras, nakakaya Yan, naman kay yan. Calando eh. Anyway, bakit daw nakuha pang mag-party-party sa Malacanang bago pumunta ng New York? O, yan ang matupagin nyo kasi ang pera ng bayan. Apektado ang bayan dyan. Oh, Yun lang. Hindi kung ano-anong masyado kayo sensitibo. Oo nga, Para kayong okay, tinggil. pikon. Oo. Para sa tinggil, Bawal ang tinggil yung pikon. kinikilabutan, di ba? Di ba pag sensitibo ka, pag ginanong ka Oh, na yeah. kinikilabutan ka, tinggil. Di ba? Para kayong tinggil. Ay, Oo. ambot sa Masyado, imo, sir. ambot sa ibong lubot. Yeah. Ayan na. Anyway, teka, bubalik tayo bago tayo mag-break. Okay. Nag-party na, pumunta pa sa New York. Alam mo, daw ha, ginawa-confirma po natin to. Opo. Siyempre, may presidential plane. Yung PR-001. Okay. Oo, yan. Yan ang presidential plane. Pero, ayon sa mga balita, hindi pa naman kumpirmado. Opo. Meron pang isang parang backup na sumunod. Yung RPC-5219. The same airplane na ginamit para dalhin si Pangulong Duterte sa Netherlands. Oh, yes. Bakit daw meron pang parang backup? Pati ba naman eroplano, yung sasakyan, naintindihan natin, may backup, di ba? O, pero pati ba naman pagbiyahe sa eroplano, may backup pa rin? Eh, baka sakaling may sumunod kasi. Sino susunod naman? Ang high-tech naman. Meron bang naggalit kay BBM na may Wala. fighter jet? Walang Ang bira galit sa naman, kanya. oo. Anyway, ang sabi ng iba, masarap ang patis. Sabi ko pa naman, Hindi conforme pwede sa patis. Anyway, ang sabi ng iba, baka daw yung mga gustong sumama na ayaw mapansin paglanding sa New York at officially i-welcome si Pangulong Ayun, Marcos. Na winelcome nga. Good welcome. Good welcome. May mga demonstrador din na nasa labas ng hotel niya. Di ba? Nakita mo ba yung video? Oh, sinugod Oo, yung New kumakanta ng Marcos magnanakaw. Ay, Sila grabe. nagkwenta noon ha. Oo. Inuulit ko lang, hindi ako nagsasabi. Baka may magalit na naman dyan. Ang lakas na naman dyan. Sabi kasi nitong mga nakakaintindi sa negosyo ng plane charter ay yun daw biyahe na yon papuntang Pilipinas, papuntang JFK at pabalik ay 31 million pesos Wow. ang gastos. Kung 31 million pesos, edi 62 million pesos kung dalawang eroplano. Di ba ang dami nang pupuna, bakit daw sa gitna ng krisis ay nakuha pang bumiyahe? Hindi naman official trip yun. Naglalabi lang sa UN na masama tayo sa Security Council na wala namang saysay dahil wala namang veto power yung ibang miyembro ng Security Council, yung permanent members lang ng mga US, China, England yata, Russia, 5 yun eh. Opo. Ewan ko kung kasamang India o whatever, I don't know. France yata, tingnan natin ha. Hindi naman ako nagmamarunungan katulad ng iba, naisip ko lang to. Wala namang saysay yun. Anyway, mga magulang at mga kapatid, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show, Topasyo.